Ayan. Have a blessed divine hope, everyone. Ngayon ay February 24, 2025. At ang oras ay... Anong oras na ba? Oh my God. 8:28 p.m. Okay. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Una, tigit sa lahat ay wala akong sawang aking itinataas, pinupuri, dinadakila, nilulwalhati. Pinasasalamatan, sinasamba ang pinaka Diyos ng kaliwanagan, ang banal na espiritu at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin, at ng lupa, at sa apat na direksyon na ito from the north, east, west, south. Mabuhay Maharlika Kingdom of God, the Lopasug Sulu Empire, Darul Islam, the 11 countries. 1C, mabuhay ang nagmumula sa perlas ng silanganan, ang sikatan ng araw, at mabuhay ang nagmumula sa 12 tribes. Nawa ang espiritu ng katotohanan, kaliwanagan, kaunawaan, kapayapaan, at higit sa lahat, katarungan ay iiral sa bawat isa sa atin. Mahal, pahingi, makisoyo, pahingi ng water ng aligamgam. Okay? Dalangin ni Lidime na bawat isa sa atin ay nasa mabubuting kalagayan sa kabila ng lahat ng mga kaliwat kalang kaguluhan na nangyayari sa ating mga kapaligiran. And thank you so much sa lahat ng inyong mga prayers. Salamat sa inyong walang sawang pagsusubaybay, sa pagsuporta ninyo, sa pangunawa ninyo, sa pakikiisa, at sa mga sakripisyo din ninyo. Maraming salamat po sa inyo, mga mahal kong kapatid. Okay. Sa gabing ito, salamat, sukran. May mga bagay no na medyo masisilan yung pag-uusapan natin sa gabing ito. Okay? Nais ko lang munang ipaalala sa inyo na anuman ang aking wika ay wala po akong intensyon na mamersonal sa inyo. Wala po akong intensyon na makipagtagisan ng talino sa inyo, ng kakayanan, na kung sino man tayo sa mundong ibabaw na ito. Okay? Bago tayo mag-proceed sa ating mga latest na mga mga updates, ay babasahin muna natin, no? Kaya dinaan ko sa TikTok, pangako, the bride of the groom will take over. No? Biblically nandyan yan regarding sa bride of the groom, okay? So far, ang ibabahagi ko sa inyo kasi may kinalaman ito, no? Ay nako, alam niyo, nalulungkot ako. Alam niyo kung bakit? Ito yung sinasabi ko sa inyong lahat. Mabuti o masama ang ginagawa natin, it will reflect sa atin. Babalik din ito sa atin. Okay? So, nalulungkot ako sa mga kapatid na talagang naghinaing, no? Naghinaing kasi after nilang nakita, no, yung aking, actually matagal na dos lang nagsusubaybay, but yun nga, parang nahimasmasan, no, kasi nga daw, totoo naman, di ba? What for? Yung magsiselebrate ng blah blah blah. Tapos, how about our life? Sabi ko nga sa inyo, kaya nga ako nagpapasalamat sa inyo. Sinabi ko naman sa inyo dahil, ay my God, wala pa ring sawa, wala pa ring mga, ewan ko ba ito dito sa iba na, kumbaga sa Bisaya ba, dili mo tagam, ibig sabihin tagam, walang kadala-dala, no? Na after all, kumusta ang mga pagiging celebrate, kumusta ang pagiging mga royal family, ano ang naiambag natin? Ako, aminado ako, mas mabuti pa nga kayo, may naiambag kayo sa akin no? No, mabuti, yung mga totoo na, mga yung mga totoo talaga, kasi dito kay Lidimin, kapag mayroong mga hindi magagandang plano, sa pamamagitan ng inyong mga salita at inyong mga sariling gawa, kayo rin mismo ang maghahayag sa inyong mga sarili. Magre-reflect pa rin ito sa inyo. Sabi ko sa inyo, di ba? 2026 is taon din ito ng mga gumaganap
ng mga spiritual ko, no? Lahat ng gumaganap, hindi lang puno, hindi lang sanga, kundi ugat mismo ang bubunutin ng mga kasinungalingan at ihahayag at ihahayag at ihahayag ang mga to. Okay. Nanotice nyo ba kung bakit ang aking TikTok ay dinaan ko lang sa TikTok ng pangako, no? Pangakong hindi kita iiwan. So far, mga mahal kong kapatid, sabi ko, the bride of the groom, no? Take over, no? Dito sa banal na kasulatan, may sinasabi dyan na bride of the groom, no? Yung ikakasal ang kordero. Saan? Kanino ikakasal ang kordero? No? Kanino siya ikakasal? Okay. So far, ibabahagi ko muna ito sa inyo. Kaya sana ay magti-take down kayo, no? Paulit-ulit ko itong sinasabi na kapag may mga pagkakataon na may babasahin si Lidimin, ay kayo po ay magti-take down, no? Magti-take note. Okay. Basahin muna natin dito. May footnotes ito, ha? Ang pangakong pagdating ng Panginoon. Okay. Pangalawang Pedro, 2 Peter chapter 9 and 13. Basahin natin. Okay? Maraming salamat sa ibinigay na ibinaba, no, na karunungan na ibinigay sa atin ng Banal na Espiritu, dahil wala naman akong alam dito. Pangalawang Pedro, 2 Peter, babasahin natin ito, mga mahal kong kapatid. Nasaan ka na, Pedro? O ito, 2 Peter, o pangalawang Pedro, chapter 3, verse 9 to 13. Ano nakasa dito sa 9? Okay. Sinabi dito sa 9, please lang, wag kayong kukurap. Meron kayong malalaman ngayon. Okay. Sa 9, ang sinabi dito, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kaniyang mga pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Okay? Kaya yung iba nakakalungkot, no? Nakita na nilang liwanag, pero siguro sa kahirapan, no? Kaya nga yun ang sinasabi sa propesiya. Ano ang makapaghiwalay ng pag-ibig ng tao sa Diyos? Kahirapan, kabiguan, kamatayan. Ano makakapaghiwalay ng pag-ibig ng tao sa Diyos? Lalo na ngayon na mas lalong, sabi ng iba, pahirap ang buhay. No? Pero si Lidimin, katulad ng sinasabi ko, damo naman na pahirap ng pahirap, sumisikip ang mundo, pabor naman sa akin. Bakit? The truth shall set us free. Okay? Ito na. No? Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. No? Just imagine, nagbibigay pa talaga siya ng extension sa atin. No? Okay, ipagpatuloy natin. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na yon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Naalala ko tuloy yung mga 3 days darkness na sinasabi ninyo. No? Paulit-ulit tayo. 3 days darkness, according, not my own understanding. Okay? So, dyan sa mga system na yan, mayroon akong ibabahagi sa inyo. Patapusin niyo ako dito, okay? Huwag kayong kukurap. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na rito ay mawawala. Alam nyo ba na sa araw ng tinatawag ninyong 3 days darkness na sinasabi ko sa inyo, according doon sa nakita ko ay sa 2028 yan. Marami po talaga mga tigbak dito. Just imagine even the mga machine, no? Mga, let me say, halimbawa, yung mga support, life support ng mga nasa hospital. Kaya sa araw na yan, marami po talagang mamamatay. May nagsasabi sa akin, Lidimin, bakit kailangan nating antahin yun? Bakit, Lidimin, bakit kailangan natin paabutin pa ba yun? No? Nanaisin pa ba na maraming mamamatay? No? Alam ninyo, sa panahon ngayon, no? Gusto pa ng Diyos na maraming maligtas, pero sa araw na yan ay, maliwanag naman sinasabi dito, no? Ito ay, hindi ko po to gawa-gawa. Nagbabase tayo sa banal na kasulatan. Okay? At dahil ganito,
ang magiging wakas ng lahat ng bagay. Mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyong maging makadiyos. Pero, speaking of banal, for me, wala talagang mamuhay kayong may kabanalan. Walang sinabing banal, kundi may kabanalan. Ibig sabihin, meron pa rin negative, no? Hindi pa rin nawawala ang negative, no? Habang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang dumating agad. No, ang araw na ang kalangitan ay matutupok at ang mga bagay na naroon ay matutunaw sa matinding init. Subalit, ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng bagong langit, ng bagong lupa at ng paghaharian ng katwiran. Kaya yung mga sinasabing yung divine government na yan, no? Pasensya na kayo, yung mga sinasabing yung divine government. Ngayon, mismo doon sa mga nagsasabing divine government, sasabihin na, debate ng gobyerno ng Diyos, ayaw ng corrupt. Ang paggawa lang o ang ano lang ng kasinungalingan, corrupt na rin po yan, yung matuwid, ginagawa din yung baluktot. Isang bagay din yan ng pagkukurap. Kaya nga mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin ninyong kayo'y madatnang namumuhay ng may payapa, walang dungis at walang kapintasan. Isipin ninyong kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Naintindihan niyo ba ako? No? Yan ang rason. Yan ang rason. Kita nyo? Okay. Sa lahat ng sulat niyang tungkol sa pagpaksang ito, ganito ang lagi niyang paalala. May ilang bahagi sa kanyang mga sulat ay mahirap unawain at binibigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at magugulo ang pag-iisip. Maraming mga magugulo ang pag-iisip ngayon. Totoo naman, okay? Ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan. Kaya nga't ipinapahamak nila ang kanilang mga sarili. Naintindihan ninyo? Ipinapahamak ang kanilang mga sarili. Tulad nino. Yan, abangan ninyo yan ha. Okay. Tapusin nyo lang ako nito. Ngayon, ito'y alam na ninyo, mga kapatid. Ano yung mga pinapahamak mga sarili? Kahit alam nyo ng totoo. Katulad nito. Ang dami ko na yata nakalaban, no? Release sa ganitong pizza sa ganito. Walang release, no? So, ang dami ko nung nakalaban, no? Ngayon naman, kahit alam nyo na, napatunayan na lahat ni Lidimin sa tulong ng patnubay at gabay at karunungan na binibigay ng Diyos sa inyong abang lingkod, no? Nagmamatigas kayo, no? Ngayon, i-demanda ninyo yung isa kasi ganito, ganyan. Kayo rin mismo, may mga pananagutan kayo sa mga sarili ninyo. Actually, natuwa ako doon sa isa nating kapatid, no? Kasi kung mayroon nagsasabi na, ayun nga, about sa mga amount na yan, doon sa isa nating kapatid, ano? Mayroon akong kilala, mas matindi. Pero, sabi ko nga, sa kabila ng lahat, magpasalamat ka. Magpasalamat kayo na ganun ang nangyari. Pasalamatan nyo pa rin mga taong nagdulot sa inyo ng kalungkutan ng inyong mga puso. Bakit? Dahil sa pamamagitan ng pangyayari niyan, hanapin nyo talaga, unahin nyo talaga ang Diyos dahil wala na kayong patutunguhan tama ba si Didimin? Diba? So, ganun ang nangyayari sa atin. Katulad ditong mga nag-celebrate ng, ewan ko kung anong gina-celebrate. Kaya sabi ko, kumusta naman ang mga member? Ngayon, tingnan nyo naman ang kalagayan. Kawawa. Leo Marcos arrested by NBI, kapatid, kanina lang ata. Okay, mamaya pag-usapan natin si kapatid na Leo. Pag-usapan natin yung tao na yan. Actually, ito this is me, Lidimin Canuto. Sa kabila ng lahat, sa kabila po ng lahat ng mga pangyayari sa kanya, kesyo inaristo siya, kesyo kinulong siya, ako pa rin po ay may mga bagay pa rin na hinahangaan si Lidimin kay Francis Leo Marcos na yan. Mamaya, i-reveal ko sa inyo ang taong ito. Okay? Nanindig ang balahibo ko. Parang gustong tumulong aking mga luha. I don't know why. Why, Delilah? Okay? I don't know why. No?
habang binibigkas ko mga salita na yan, ay nanindig ang balahibo ko. You know, parang, I don't know why. Okay? May mensahe, no? May mensahe, okay? Ngayon, na ito'y alam nyo na, mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang ito na. Huwag kayong maligaw ng mga taong walang sinusunod ng batas. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. Sa halip, patuloy kayong lumago at sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas, no? At magpapakilala sa Kanya. Sa Kanya ang kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Okay? Napakaliwanag nito, no? Kaya yung mga tungkol sa mga bagay, nakita nyo na, narinig nyo ng katotohanan. Kayo na mismo ang magsasabi, nagkamali ba si Lidimin? Maging sa mga pangyayaring ito, QFS, mga crypto na yan, bla bla bla, Bitcoin, malalaking tao na yan. Pero anong nangyari? Inihayag at inihayag sila ng Panginoon at sa pamamagitan ng kanilang mga kasinungalingan, yun din ang maglalagay sa kanila ng mga kapahamakan. Okay, naintindihan ninyo ako? Kaya purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Okay, dito tayo. Ngayon, marami ng mga kaguluhan. Iimpit si Sara, iimpit si PBBM. May mga vlogger na nag-aaway. Ang saya-saya ng planeta nyo. Wala akong masabi. Okay. Meron pa ba tayong maaasahan na salita? Gayong, kung pag-uusapan natin ang mga namumuno sa atin, no? Halos wala na tayong maririnig sa social media kundi ang mga kalkalan, no? Kalkalan ng mga nakaraan, kalkalan ng mga naging nakaraan, no? Hindi ninyo naisip na lahat naman tayo may nakaraan, no? Lahat naman tayo makasalanan. Alalahanin ninyo ha, si Jesus, wala po siyang matino na mga disipulo. Lahat po yon mga siraulo. Pero dahil sa pag-ibig at pagkakataon na ipinagkaloob sa kanila, pinili pa rin sila. Bakit sila ang pinili? Sa kabila ng kanilang mga pagiging siraulo. O ayan, i-generalize ko na. Upang makita natin. Ito yung para makita natin na kahit sino ka pa sa mundong ibabaw na ito, kahit, di ba sabi ko nga sa inyo before, ako naniniwala ako kahit napakasama mo, meron ka pa rin mabuting nagawa. At kahit si Satanas nga, nangangatal pa nga kayo naman, oo, no? Kaya si Lidimin, ako'y naniniwala ng isang tao kahit sabihin natin ng mga scammer yan, bla bla bla, may mabuti pa rin nagawa yan, no? May mabuti pa rin nagawa. Ganun pa man, binibigyan talaga ng sapat na panahon ng Diyos para lahat yan ay pagsisihan. Okay? Minsan may mga bagay na akala rin natin tama, pero mali na pala. No? Okay? Nakakaiyak to. Okay. Dito tayo sa kabila ng lahat ng mga kaguluhan, kanya-kanya ng mga batuhan, ng mga salita. Meron pa kaya tayong maaasahan na salita na magbibigay sa atin ng buhay. Okay, basahin natin sa unang Juan, chapter 1, verse 1. Okay? Kayo talaga. Kung nandiyan lang ako sa Maynila, bibisitahin ko si Sir Leo Marcos. You know, after all, alam nyo, after all, katulad ba ng ating presidente, bangag, issue ganito, whatever na naririnig ko, but sa kabila ng lahat, may mga bagay pa rin akong hinahangaan sa mga tao na yan. Promise. Ang mahirap kasi sa tao, despite, kasi ang tao, may ugali kasi ang tao na, totoo naman, di ba? May ugali kasi ang tao na kapag napapakinabangan mo lang ang tao, ay, napakabangusin ng tao, tapos may mga tao din na tinanggap mo, no? Ganito yun katulad ni Sir Leo, no? Whatever, kung masama man, no? Masama man ang ginagawa niya, pero bakit yung iba meron pa rin mga tao na natili na dumidikit sa kanya? Dahil ang kasikatan ng tao, whatever it is, may mga tao pa rin na pinakikinabangan din nila ito.
'Di ba usually gano'n naman talagang attitude. Hindi naman siguro lahat, pero mostly, no? Sa atin dito, 'di ba, na kapag medyo, kaya ako, oy, thank you nga pala kanina, ha? Laki ng tulong nyo. Alam niyo ba yung ginawa ko kanina? Preparation yun. Kaya maraming salamat talaga sa inyo. Talagang hindi niyo ako pinabayaan. Bakit? Ayoko po kasing pagdating ng panahon, parang ganito, sample ko sa inyo, ha? Ay, pagdating ng excuse me, inuubo na naman ako, ng operation, no? Sasabihin, nagka-traffic violation ako, no? Sasabihin ko ba na, ay, kasama ko si ganito. Ayan, nasa likod, kilala ko yan. Ayokong gamitin ang koneksyon sa mga tao na yan para lang sa mga kamalian ko. Kaya kaganina, ging prepared ko ang mga bagay-bagay, no? Na preparation ito. Baka kala, kaya thank you so much talaga kanina. Maraming salamat talaga sa inyo. Wow, na-touch ako. No, kaya kahit may init, kahit na tutuyo yung lalamunan ko sa init. Mabuti na yung asawa ko, talaga nag-sacrifice, binigay yung salamin niya kasi sabi ko, naramdaman ko yung mata ko, parang napuno ng napuno ng buhangin. Ang sakit sa mata, tapos ang init-init, tapos parang pag tumatakbo, yung parang mga buhangin pumapasok sa mata ko, parang sakit, no? Parang ang hapdi. So, thank you so much sa asawa ko, okay? So, ganun po yun, mga mahal kong kapatid. Punta tayo sa Unang Juan, chapter 1, verse 1. Makinig kayo at mayroon akong revelasyon sa inyo. Naku, magugulat kayo nito. Naku, abangan ninyo. Patapusin ninyo ako dito kasi sabi nga, unahin ang katotohanan at ang katwiran upang lahat ng bagay idaragdag sa atin. Unang Juan, chapter 1, verse 1. Okay. Ang tanong kasi doon, di ba, sabi ko sa kabila, lahat ng kaguluhan, kanya-kanyang bangayan, kanya-kanya ng halungkatan ng mga baho, no? Nakala mo naman wala mga dungis ang mga sarili, no? Meron pa kaya tayong salitang maaasahan na magbibigay buhay sa atin? Ito yung kasagutan. Unang Juan, chapter 1, verse 1. Sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya sa simula pa'y siya na, no? Ang salitang nagbibigay buhay. Ito yung nagbibigay buhay. Siya ay aming narinig at nakita, napagmasdan at nahawakan. Nahayag ang buhay na ito. Nakita namin, no? Siya at pinapatotohanan namin at ipinapangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama. Okay? At nahayag sa amin. Ipinapahayag nga namin sa inyo, no? Ang aming nakita at narinig upang makasama kayo sa aming pakikisa sa Ama, sa Kanyang Anak. Ayan, na si Jesus. Isisulat namin ito upang malubos ang aming kagalakan. So, kaninong salita, no, ang maaasahan natin na magbibigay buhay sa ating lahat? Wala pa ring iba kung hindi sa nag-iisang Alpha, Power, Omega, mga mahal kong kapatid, sapagkat ang pangako ng Diyos kailanman ay hindi ka bibiguin. Maaring kay Lidimin, mabigo pa kayo. Wag ko nang isampol yung iba. Sarili ko na lang, no? Katulad ng sinasabi ko, do not look at me being Lidimin because I am not a perfect, no? I am not perfect. Maaring maging ako ay gagamitin para sa inyo upang matisod kayo. Sinasabi ko sa inyo, kung talagang makilala nyo na talaga ang nag-iisang Apo, Power, Omega, kahit siguro maging ako ay gagamitin para matisod kayo. Pero kung talagang puspos kayo at nauunawaan ninyo ang mga binabahagi ko sa inyo, maging kayo ay hindi kayo mapanghinaan ng loob. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Sana naintindihan ninyo ang lalim ng pinag-usapan natin. Okay, mga mahal kong kapatid? Okay? Ngayon, malapit-lapit na tayo dito sa ating topic, mga update ko sa inyo. Pero sana habang nagdadaldal na naman si Didimin dito, ay mag-share kayo dahil maganda yung ating magiging topic ngayon. Punta tayo sa Unang Juan, chapter 2, verse 24. Okay?
Ay, bakit ganun? Hindi ko nabasa yung 13. Okay. Unang Juan chapter 2 verse 24. Ano ang nakasaad dito sa 24? Makinig kayo. Okay? Pagkaingatan ninyo sa inyong puso ang narinig ninyo. Ito na. Sa simula pa. Kung ang narinig ninyo sa simula pa, ulitin natin. Unang Juan chapter 2 verse 24. Pagkaingatan ninyo sa inyong puso ang narinig ninyo sa simula pa. Okay? Kung gagawin ninyo ito, makinig kayo. Okay? Mananatili kayo sa anak at sa ama. At ito naman ang ipinangako sa atin ni Kristo, ang buhay na walang hanggan. Yun yung sinasabi, I am the way and the truth in the life. No one comes to my Father except through me. Dahil kung makilala ninyo kung sino ba talaga si Kristo, ano ba talaga ang kanyang papel sa mundo, na siya yung tinagurian the morning star. At kung susuriin ninyo sa Biblia, bakit may sinasabi dyan, mabuti o masama, pinahihintulutan ito sa atin. So sana mauunawaan ninyo ito. Okay? Number 25. Isinulat ko ito sa inyo upang bigyan kayo ng babala laban sa mga taong nagnanais na iligaw kayo. No? Iligaw kayo. Okay? Oy, tingnan ninyo ha. Isipin nyo to. Hindi pa ba sapat ang mga, hindi pa ba sapat ang mga sa pamamagitan ng karunungan na binibigay sa inyong abang lingkod? Hindi pa ba sapat sa inyo yon? No? Na makita ninyo ang liwanag at katotohanan? Pasensya na ha, wala akong review na itinatayo. Hindi tayo nagba-Bible study dito, bagamat nag-share tayo ng mga salita ng Diyos. No? Mag-isip kayo. Okay. At habang ang Espirito'y nananatili sa inyo, hindi ninyo kakailanganing turuan pa kayo ng iba. Kita nyo? Naintindihan ninyo ako? Kung nasa inyo na, ang banal na Espiritu, hindi na kayo tuturuan ng iba. Alam ninyo kung anong dapat ninyong gagawin. Ang Espiritu ang magtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. Lahat ng itinuturo niya ay totoo at walang bahid na kasinungalingan. Ang tulad ng itinuturo ng Espiritu, manatili kay Kristo. Walang bahid ng kasinungalingan ngayon. Dito na tayo ngayon. Tiwas gid mo sa kuha karon. Kumusta? Sana yung mga verses na yan gi-take down ninyo at dalangin ni Lidimen. Mag-refresh kayo, basahin nyo rin, no? Yan, para sa, naamoy ko na naman ang bulaklak, napakabango. Talaga lang naman, ang bango ng bulaklak. Okay, mga mahal kong kapatid, sana mauunawaan ninyo, sana ilagay nyo yan dito at higit sa lahat dito, no? Binibigyan tayo ng babala, no? Na kailangan itong mga na nabanggit natin, binibigyan tayo ngayon ng babala. Okay? Ngayon, punta tayo dito sa mga updates sa mga kaguluhan na ito. Okay, number 1. Alam natin, no? Dito tayo ngayon sa mga kaganapan ito sa sa inyong mundo. Number 1. Nagdeklara ang ating Vice Presidente ni si Sara Duterte na tatakbo siya ng pagkapangulo. Hindi naman bago yan sa atin. Alam naman natin yan, talagang ang laro nila, no? Ito ang sasabihin ko sa inyo. Madi-DS ka man, mapingkawan ka man, mapulahan ka man sa Marcos na yan. Lahat ng ito ay mga politisyan, taong bayan. Hindi ba kayo nagsasawa na sa kanilang mga ginagawa, kayo rin naman ang ginagamit nila para sa sarili lang kapakanan? Nag-aaway-away kayo, nagbabangayan, halungkatan ng mga nakaraang mga baho. Hindi nyo man lang tiningnan na ang tao, no?
ay nagbagong buhay kung sakali. No? Ngayon, balik ulit tayo kay Sara Duterte. Alam nyo mga mahal kong kapatid, may tanong ako sa inyo. May tanong ako sa inyo. No? Siguro naman alam nyo to eh. No? Siguro naman alam nyo to na sinasabi nga the last president, no, ay kung hindi pa matutupad. Kung sa bagay 2028 yun eh, no? Tingnan natin, magandang eksena to, magandang kaabang-abang na ito. Ang tanong ko lang sa inyo, both parties, dito muna tayo sa dalawa, sa mga DDS at saka dito sa mga loyalists ng mga Marcoses. Hindi ba kayo nagsasawa? Ano bang mga benepisyo ninyo ng inyong mga pamilya sa inyong pagbangayan na hanggang dumating sa punto nagpersonalan na kung tutuusin may mga sariling pamilya na dapat pag-iingatan? Ano bang naging benepisyo ninyo, no, sa mga DDS? Every time na nagkakaroon ng rally, every time na nagkakaproblema, nagkakasakitan, kumusta yung mga kapatid na mga dinampot, ginasuhan? May natulong ba sa inyo ang inyong mga pinaglalaban at inyong itinataas? Maging dito sa mga Marcoses, no? Sa ilang dekada, no? Ano bang napala ninyo? Ano bang naging beneficiaries ninyo? Tanong ko sa inyo, ano bang napala ninyo? Ano ba nakakaligtas ba ito ng mga kaluluwa ninyo? Ano ba? No? Yun yung tanong ko sa inyo. Ngayon, kung sasabihin nila magkakaroon na naman ng eleksyon, kono, kasi kung totoo, hindi na po eleksyon ang tawag dyan, seleksyon, kasi gimatik-matik na. Ngayon, kung dumating man ang point na ipagpilitan talaga nila ang gusto nila, ngayon pa lang, paalalahanan ko na kayo. Ito yung tunay na pagkakataon. Dapat yung nasa pinakababa. No? Tayo yung pinakababa eh. No? Tayo yung pinakababa. Yung mga yan, nagmamanipula sa mga buhay natin ng mga kurimaw na yan. No? Mag-isip nga kayo. No? Oh, itong ginagawa ko hindi panghihimok para lumaban tayo sa ating pamahalaan. Kung hindi, nagre-remind lang, wake up. No? Wake up, ang sarap pang hambalusin, lidimin. Sobra pa sa hambalos ang matatanggap nila. Mamaya na kayo tumawag sa akin, sorry. No? Meron pala akong Zoom meeting. I'm so sorry talaga. Ngayon, to make the story short, pag-isipan ninyong maigi yan ha. Okay. Pangalawa, itong sinasabi kong si Francis Leo Marcos. Alam nyo, sa kabila ng lahat, hindi ko pinagtatanggol yan ha. Kasi, doon tayo sa realidad, no? May nakita akong video na kung saan talagang ang saya-saya ng mga tao, no? Ang saya-saya ng mga tao. Well, hindi natin sila masisisi kasi nga, tawag nito, hindi ko rin alam ang buong story nila eh. Pero, yun nga, may kinalaman pa yung sinasabing scammer, blah, 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 etc., etc., etc. So, ang nakakalungkot dito, ako, tapatan tayo sa kabila ng lahat ng mga nakita ko. Did you remember na sinabi ko, merong huhulihing Marcos? Kasi di ba sinabi ni Mr. Perez na yun nga huhulihin. Actually, sinabi niya si BBM eh, nung January, nung February na nga ngayon, di ba? Di ba? Ang sabi ko, hindi si BBM ang huhulihin. Pero, ngunit, subalit, datapwat, mayroon talagang huhulihing Marcos. O, ayan na. O, ngayon, nagsinungaling ba si Lidimin sa inyo? Aber, no? At hindi ko ito mawiwika sa inyo kung walang binigay na karunungan ng Panginoon sa aba ninyong lingkod. Siguro naman kahit papano, maisip ninyo bilang isang Lidimin na nagsasabi sa inyo, no? Dahil hindi po tayo nagpapasikat dito, maraming views, maraming likes, no? Para lang sumikat sa mundo ng social media, hindi po ganon. Sinasamantala ko rin ang social media to share the truth. Hindi para hatakin natin, maghatakan tayo pababa. Pero ganun talaga, masakit, mapakla, mapait, maanghang.
no? Ang mga binibitawang salita ni Lidimin, pero hindi yun para hatakin ko kayo pababa. Okay? Okay. Ako sa kabila ng lahat, may mga bagay akong nakita. Kasi ang tao, ito yung pinakamasakit sa tao eh. Sinabi ko sa inyo, di ba? Sa 10 daliri, ang tao, magkamali lang ng isa, ang siyam na ginawa mong mabuti, basura sa kanila lahat yon. Kaya yun ang sinasabi ko, hindi ko kailangan ang mga mababait na tao. Hindi ko kailangan sa buhay yan. Ang kailangan ko yung mga totoong tao. Ang totoong tao, meron man o wala, at ang totoong tao, makarinig yan laban sa'yo, papanig pa rin yan sa'yo dahil alam nila kung sino ka. Naintindihan ninyo ako? At isa kayo sa mga nanonood sa akin ngayon, na mga totoong tao sa akin. No? Kaya binabati ko naman kayo dyan sa bagay na yan. Yan yung bagay na simpleng pasasalamat ni Lidimin, pero mula sa puso. Oh, 'di ba? Parang pelikula lang, 'di ba? Charot. Okay, di promise totoo 'yon. Okay. Ngayon, magpunta tayo kay Donald Trump. Ito na ngayon. Dahil itong pinakamasaklap proud na ang Pilipinas ay titingalain ng buong mundo. One divine currency, one divine government, blah blah blah, etc. Mga royal family, mga hari, mga reyna. Pero wag ka, nagpapailalim sila sa kapangyarihan ni Donald Trump, ni President Donald Trump. Oh, Mr. Donald Trump, no? Sino ba ako para magsasalita ngayon? Abay, ano lang ako dito, kanang murag kukulang ako. Wala sa kalingkingan ako sa'yo. Sa madaling salita, isa lang akong basura. Who I am para magsalita ako sa'yo. Pero mga mahal kong kapatid, dahil ang sinasabi kasi ng iilan, si Donald Trump daw ang global marshal, si Donald Trump, mayroon pa nga. Alam ninyo, si Donald Trump daw ang pinili ng Diyos para ganito, ganyan. Nahihibang na ba kayo? Ha? Si Donald Trump ang tatayo bilang one divine ganito, ganyan. Siya ang itinilaga ng Diyos. Kayo lang naman ang nagsabi niyan. No? Kayo lang naman nagsabi niyan. Pero kapag ibase natin sa Biblia, no? Ito yung sinasabi dito sa Biblia, sa propesiya, na kailangan dito ang mga patnubay ng banal na espiritu, ang may karunungan lamang ang makakaunawa nito. Sino ba talaga yung sinasabing 666? 'Di ba? Ito yung mamumuno sa atin. No, isa siyang pinuno. Isa siyang nandoon yung karakter niya, isa siyang malakas na pinuno sa buong mundo na maglibot ito, no? At mga ngako ng mga kasaganaan, no? At mga kapayapaan, no? Actually, mayroon talagang video, no? Nagpakilala siya na siya si Jesus Christ. And then the worst is, katulad ng sinabi ko, sila rin ay maghahayag sa pamamagitan ng kanilang mga salita at gawa. Kung sino ba talaga sila, no? Kung sino pa talaga siya, no? Yes, ginugulo lang ng mga utak ng mga tao, kaya yung Blue Beam project na yan. Actually, that is the hologram. This is me, Lidimin Canuto, no? Pakakawalan nila yung hologram na yan, na ayan na si Jesus, blah blah blah, etc. Hanggat ang mga tao, no? Magbasa kayo sa Book of Revelation, no? Maiintindihan ninyo yan. Mauunawaan ninyo, humingi kayo ng tulong at patnubay ng gabay, no? So, dito kay Donald Trump, Mr. Donald Trump, hanggat dumating ang punto, no, na pati siya, nanawagan na siya, nagtawag na siya kung nasa ng mga alien na yan. Okay. Ito, meron ako ipapakita sa inyo. Actually, nakita ko siya sa video, which is totoo rin naman, no? Gracias. Okay, dito tayo. I-share ko ito sa inyo, ha? Bakit itong lumabas? Charot. No, sandali lang mga mahal kong kaibigan, okay? Sandali lang. Ayan, nawala. Okay, ano ba to? Okay, just wait. Just wait.
Hindi ko ba na-deliver? Ay, hindi ko yata na-deliver. Parang nawala. Ito po ay may kinalaman, identified, no? Bagamat walang pangalan, pero kung ibabase natin sa Biblia, yung bagong Babylonia na sinasabi, sino ito, anong bansa ang pinangalan dito? Ano yung bansa, yung tinatawag na bagong Babylonia sa panahon natin ngayon? Hindi sinabi ang exact na pangalan ng bansa, pero sa pamamagitan ng namumuno ay doon mo ma-realize kung sino ba talaga ang tunay na 666, no? Ano ba talaga itong mga 666 na ito, no? Dapat ba silang katakutan? Dapat ba silang pasalamatan? Dapat ba tayong makibahagi? Always remember na pag sinabing 666, no, ay ito yung may kinalaman sa tinatawag na mga agenda nila. Actually po, the real agenda, hindi po 2030 ha. Sinabi lang nilang 2030 ang the real agenda para tayo ay hindi makapaghanda. But the real agenda is 2028. Ano yung real agenda na yan sa 2028? Dahil wala kasi silang magawa, dinadaan nila ito sa kanilang sindakan. Yan po ang 2028. Ito yung tunay na agenda ha, na tatakan blues talaga sa pilitan. No? Hindi ka makapagtinda, lahat hindi ka pwedeng maaring bumili. No, kapag wala kang tatak sa kanila ng 666. No? Actually, hindi na gusto ko lang magkaroon kayo ng ng mindset ha. Hindi naman talaga totally ng 666 na yan, no? Yung sasabihin na tatakan ka talaga ng 666. Dahil po ang tatak ng 666, ano ba itong mga karakter ng 666? No? Ito yon. Kailangan mong kumuha ng ID ng ganito. Kasi kung wala, tapos ayan mga pangakong katakot-takot na mga pera man yan. Uy, nakalagay nga sa propesya, di ba? Hindi na magagamit ang mga ginto, pilak. Hindi na magagamit ang mga ginto, pilak. Basahin natin dito. Nakalagay dito. Mayroon parang pinapabasa. Pahayag chapter 18 verse 15. Tama ba? 18 verse 15. Ano bang sinasabi dito? Okay, ito yung mangyayari sa atin, no? Makinig kayo. Hindi lalapit ang mga mangangalakal na yumaman sa lungsod na yon sapagkat takot silang madamay sa kanyang paghihirap. Take note, no? Tatangis sila at magdadalamhati. Sasabihin nila, ito ang sasapitin ng bansa na yan. Nakakapangilabot ang nangyari sa tanyag na lungsod. Dati, no? Nadaratnan siya ng lino at tilang kulay obi at pula at napapalimutan ng mga alas, ginto at perlas. Sa loob lamang ng isang oras ay naglalaho lahat ng yon. Kita, no? Mula sa malayo ay tumanaw ang mga kapitan, mga pasahero at mga tripulante ng mga sasakyang pandagat at lahat ng mga ngalakal sa dagat at tinangisan nila ang nasusunog na lungsod habang minamasdan ang usok na nagmumula roon. Walang katulad ang katanyagan ng lungsod na yon. Nagsabog sila ng abo sa kanilang mga ulo at nanangis. Kalagim-lagim ang nangyari sa dakilang lungsod. Yumaman ang lahat nang tumigil sa kanyang daungan. Ngunit sa loob lamang ng isang oras ay mawawalang kabuluhan. Naintindihan ninyo ang sinabi ko? No? Kaya ngayon kayo na mga taksil sa ating bayan. Sasabihin ninyong mga royal family kayo, mga ano kayo, tapos sasabihin ninyo, ipangalandakan nyo pa talaga, no? Na siya ang pangalanan natin, no? Kasi pinangalanan nyo, di pangalanan ko rin. Sinasabi niyo si Donald Trump ang naka-assign na yon. Siya ang global marshal. Hoy, pag sure kayo, alam niyo bang mga sinasabi ninyo? Alam niyo bang sinasabi ninyo? Hindi ko kinakalaban si Donald Trump, ha? Yung isa nating kapatid sasabihin,
to end the cabal. Hoy, pag sure. No? Ito yung masaklap eh. Yung kunwari, kayo yung matino. No? Pero at the end, ihahayag nyo rin ang mga ugat ng mga kasinungaling sa sarili nyong bibig. Lalabas ang buong katotohanan. Kayo mismo ang maghahayag sa mga sarili ninyo. No? Sa inyong mga kasinungalingan. Ang mga ugat ng kasinungalingan. Ha? Tandaan nyo itong sinasabi ko sa inyo. No? At ito lang din ang mga paalala ko sa mga sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Ang umaayaw ay hindi nagwawagi at ang nagwawagi ay hindi umaayaw. Ha? Kaya mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo mga mahal kong kapatid. No? Lahat tayo ay humaharap sa laban, sa hamon ng buhay. Actually, para sa akin, ano ba yung mga pinaglalabanan natin ngayon? Sa panahon ngayon, yun bang kahirapan? Huwag ninyong tingnan ng kahirapan. Para magtagumpay kayo, para maging bahagi kayo ng kaharian ng Diyos. No? Huwag ninyong tingnan ang kahirapan. Pagsikapan nating lahat, na sa kabila ng lahat, makagawa pa rin tayo ng mabuti, upang sa ganon, sa araw ng paghuhukom, baka sakali makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. To make the story short, ang pagsikapan natin ngayon, maipanalo natin ang ating mga buhay na pagdating ng panahon, no? Sa oras ng paghatol, may pag-asa tayo na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi lahat ng bagay sa mundo ay nothing, no? Nothing. Pag namatay tayo, sasabihin ng iba, hindi naman natin madadala sa langit ang mga bagay-bagay, lalo na daw mga ginto. Natural! Maraming ginto doon. Sabi nila. No? Hindi, kung sa Bible, nandiyan naman talaga. Lalo naman siguro kahit sa impyerno, no? Kahit tunaw man ang ginto ninyo, maskin pa siguro bronze yan. Matutunaw talaga yan doon. No? Kasi nakalagay, sinasabi ng impyerno is asopre, nagdagat-dagat ng apoy. O kita nyo? Common sense lang, mga mahal kong kapatid. Kaya mag-ingat kayo. Kaya nalulungkot ako sa mga kapatid na to. No, ang lalakas ng loob. No? Titingalain tayo dito, ganito, ganyan. Pero nagpailalim sa kapamunuan. Kita nyo? Nakita nyo? Naintindihan nyo ba ako? Naintindihan nyo ba ang ibig kong sabihin? Ngayon, para doon kay Francis Leo Marcos, sayang at wala ako sa Maynila. Kung nagkataon, bibisitahin ko pa rin po kayo. No? Dahil alam nyo, sa totoo lang, behind the camera, no? Ay, you know, and despite of everything, message ko lang, no, kay Sir Francis, ayan, si Sir Francis Leo Marcos, is sa kabila ng lahat, whatever, no, ay naniniwala ako na may plano pa rin ang Diyos sa buhay ninyo, sir. No? Ganun lang kasimple yun. No? Ganun lang kasimple. Even yung itong mga iba natin nalulungkot lang talaga ako, guys. Alam niyo kung bakit? May mga vlogger na talagang nag-aaway sila, halongkatan ng baho, bla bla bla, etc. No? Kung sa bagay, naka naman kasi yan naka-propesiya yan sa panahon ng malapit ng kanyang pagdating is, ang mga masasama ay lalong nagpapakasama at ang mga mabubuti ay pinagsisikapang mas magiging mabuti pa. No? This is me, Lidimin Canuto, no? Doon sa mga ibang gumaganap, magkayong mag-alala, no? Ay may karugtong yan about sa Epstein files. Mas may malala pa dyan. Sobra. Sabi ko nga sa inyo no?
As in talagang sobra down to earth, may mas malala pa dyan. At saka sa panahon na yan ay masasabi ko, ano ang makapaghiwalay ng pag-ibig ng tao sa Diyos? Kahirapan, kabiguan, kamatayan, no? Mga mahal kong kapatid, remind ko lang sa inyo yan, ha? No? Kaya ako'y nagpapasalamat, no? Doon sa mga kapatid na mas minabuti pa ang magtanim na lang, no? Pero wag pa rin kayong magsawang gumawa. Ako talagang sinasabi ko sa inyo yan, no? Na ako nagpapasalamat ako dahil lalo na sa ating mga kapatid na katulad kaganina, oh my God, no? That is the part. Hindi pwedeng lahat na ilalahad ko sa inyo, but that is the part of the preparation, no? That is the part of the preparation dahil ang sa akin ay hindi naman tayo nang-aabuso ng authority, no? Ayoko dumating yung time na yan ay hindi natin maaasahan ang mga pangyayari, kaya always be ready lang, no, na whatever happens ay hindi na tayo makadamay at hindi na tayo mandadamay ng ibang tao. Pero pagdating ng biyaya, natural, damay-damay, lahat tayo beneficiaries, no? Lahat tayo beneficiaries, mga mahal kong kapatid. Hello nga pala kay Madam Minerva. Amen. Puri na nagsugin din mga sinugo kay Nor Pagapmukan. No, maraming salamat kapatid. At kay Emily Asis. Kay Noemi Lunasin Consuelo. Before anything else, no, bago ko makalimutan, thank you nga pala sa mga kapatid na ito, no? Malaking tulong sa akin. Sandali lang, ha? Okay. Malaking tulong sa akin itong gatas na ito. Actually, ito yung gatas na pinahulaan ko sa inyo before. Ang Sustagen, no? Maraming salamat sa inyo dahil alam niyo iba talaga. Now I understand bakit Sustagen ang girekomenda sa akin ng doktor nung bata pa ako, charot, no? Dahil may kakaiba sa kanya, no? Kasi nung may bumisita sa akin dito, ito ay hindi ko sila mi-mentionin, pero ito po ay mga followers ko. Nung birthday ko ay pumunta sila dito, no? Napansin nila pala na hindi parang may something wrong. Oh my God, naman ganon. May something wrong. To make the story short, nung mga nakaraan kasi, meron talaga akong naramdaman na hindi talaga maganda, no? So I pray, no? Wala siyang kinalaman sa mga spiritual. Actually, this is Milidimin Kanuto. Wala siyang kinalaman sa gawa ng masasamang mga spiritual na yan, no? Kasi nakashield naman tayo sa Panginoon, eh. Talagang siguro sa pagod, katulad kagina, sobrang init, no? Tapos, ang delikado pa, biglang umulan, oh my God, no? Napansin nila na may dinadaing ako, pero hindi ko sinasabi hanggang sa pinagpapawisan ako ng malaki, pero yun talaga, nakaramdam ako nung nakaraan, just because of this, no? Kaya, ako, I am not the doctor, pero doon sa mga nagre-recovery na mga kung ano-ano, just like, kahit yung mga hindi ako doktor, pero may sakit ka man o wala, rekomendado ko ito yung Sustagen na ito. Meron talaga siyang kakaiba, no? Meron talaga siyang kakaiba. Sabi ko nga sa mga kapatid natin, doon ko ipinagtapat na gumanda yung pakiramdam ko, guminhawa ang pakiramdam ko nung nag-inom ako nito. Kaya ako, sa inyo, lalo na dun sa mga nagkakaedad, charot, syempre may mga ibang gatas na gina-promote sa social media. Oy, wala akong ano sa Sustagen, ha? Inaano ko lang talaga, no? At this milk, itong gatas na ito, ay siya ring naging dahilan para mabuhay pa ako. Syempre yung Panginoon nagbigay ng buhay. Pero in physically, malaking naitulong sa akin ito sa aking sarili, sa katawang lupa ko. Sustagen. Okay? Thank you so much mga kapatid. No? Actually, ayan, alam nila may kamahalan talaga. This is only 350 grams pero umabot siya ng mga kulang-kulang 600 pesos. No? Sustagen. No? The best po ito. Okay? Ayan na. Nag-promote na si Lidimin.
Kay Ate Inday Cora 5, maraming salamat kapatid. At ito rin sa kapatid nito ay siya yung sinasabi ko na ginamit siya ng Panginoon para yung buto ni Kuya Emmanuel that time na yon ay mahabol ko dahil wala akong kamalay-malay kasi alam nyo naman sa Maynila ang simenteryo dyan, ang mga puntod is patong-patong. Then after 5 years, tatanggalin nila mga buto, pag-iisahin nila, iwan ko kung saan dinadala niyan. So that time na yon, ayan si kapatid na Inday Cora 5. Hello ate, no? Sila po ang nagtulong sa akin. Talagang minuto lang talagang pagitan, no? Buti na abutan ko pa yon, no? Kaya nakuha natin ang DNA, no, ni Kuya Emmanuel. Okay! Maraming salamat kay Salina Laman Lauta. Maraming salamat kapatid. At kay Amber, kay Princess Amber, no? Excuse. Kay kapatid na Baishiba. Oh, may good news tayo kapatid na Baishiba. Please lang, after nito, mag-usap tayo. May good news ako sa inyong mga kapatid na mga magsasaka. Basta, wait lang kayo dyan ha, mamaya. Para sa ating mga kapatid na mga magsasaka, may good news tayo dyan sa'yo. Sa grupo mo kay kapatid na Baishiba. Okay? Maraming salamat kay Princess, no? Amber Sunrise, naghahanap siya doon mismo sa kanila meron. Yes, no? Anong ginagawa ng Area 51, no? Mga alien pa more. Okay? Magandang gabi ma'am kay Norma Zamora. Thank you so much. At kay kapatid na Joey Villasor. Thank you so much kapatid. And kay kanino pa? Virginia Alvarez. Kay Anding Pinida. Thank you so much. Kay Elizabeth Pinida. Sandali lang, patapos na ako. Nagba-vlog kasi ako. At Kirinenti Mabalo. Kay Alma Tagkanaligansan. Kami sa Loverbu. Kay Remy Fernandez, Amber Sunrise, Marisol Intor, Concepcion Gacomacanida, thank you so much. Kay Ma'am Chitlin Gilera, Alex De La Cruz, thank you so much. At maraming iba. Maraming pang iba. Angeline Marciana Lorica, thank you so much and have a blessed divine hope everyone and God bless us all. Okay?